Magre-resign nga kaya itong si Chot Reyes pagkatapos nitong Gilas Philipinas Games dito sa FIBA World Cup? Yan ngayon ang usap-usapan dahil nakita na natin na medyo hindi maganda naging balasahan ng tao dito sa laban natin sa Dominican Republic. Una-una napansin ito nga si CJ Perez hindi ginamit at sinabi ni Coach Chot kaya hindi niya ginamit dahil si CJ daw ay papasok lang nila kapag kinakailangan nila ng scoring. Obvious naman noong na-found out si Clarkson, scorer talaga hinahanap ng Gilas, kaya dapat talaga ay si CJ ay sinubukan man lang kahit ilang minuto man lang ay binigyan siya ng pagkakataon. Pangalawa, maganda raw yung playmaking at yung hustle ni Kiefer Avena noong first half pero nakalimutan noong second half. At isa pa si Renz Abando kulang ng playing time at ang pinakanapansin ng karamihan masyadong maraming isolation plays dito kay Jordan Clarkson. Kumbaga wala nang place na tinatawag ang Gilas at hinahayaan na lang si Clarkson ang dumiskarte sa sarili niya. Kaya kumbaga dapat coach, siya dapat ang humawak at mag-determine kung anong mga plays ang gagawin natin. Pangalawa, tandaan natin si Coach Tim Cone ang defensive coordinator ng Gilas. Nakita natin kung paano nag-handle ang Gilas sa depensa, ginamit si AJ Edo kay Karl Anthony Towns at dahil dito na libre sa opensa si Junmar Fajardo. Kumbaga, kung sa depensa maganda ginawa ni Coach Tim Cone, hindi kaya mas maganda kung siya rin ang hahawak mismo ng Gilas Pilipinas. Kaya sa ngayon yan ang tinitignan natin kung magre-resign nga ito si Coach Chot Reyes. Pero syempre nakafocus ang attention niya ngayon dito sa mga natitirang laro ng Gilas kontra dito sa Angola at sa Italy. At tayo mga fans, kahit ano pa man ang pakiramdam natin tungkol kay Coach Chot, kung siya ay nararapat o hindi, ang importante syempre ay suportahan dahil sa ngayon siya ang naghahandle ng Gilas Pilipinas at ang kuponan natin ay kinakailangan ng suporta ng mga kababayan nila. Pinapanood ng mga NBA agents at mga scouts itong ating laban dahil interesado sila syempre makita ang performance ni Kai Sotto. Alam naman natin na ito si Kai Sotto ay gustong maglaro sa NBA at syempre yung performance niya dito sa ating national team ay isa doon sa mga paraan para i-evaluate siya ng mga NBA talent scouts. Syempre dahil sa nakita nila no first game na 73 seconds lang siya naglaro, hindi na tumaang mga yan at hindi sila na-impress. Ano pa man ang dahilan kung bakit hindi nagamit si Kai Sotto? Well, sinabi na ni Coach Chot Reyes yung match up at saka yung nagkaroon siya ng 2 foul kaagad. Hindi na yan importante para dun sa mga NBA agents. Ang gusto nilang makita kung ano ang kayang gawin ni Kai Sotto. Sabi nga nung Homer Sison ng Spin PH, kung si Kai Sotto hindi magkaroon ng playing time dun mismo sa kanyang national team, paano pa siya makakaasa na papupuntahin siya o makapaglalaro siya sa NBA? Hindi natin pwedeng masisi dito of course si Coach Chot Reyes dahil ang tinitignan dito ni Coach Chot kung ano makabubuti doon sa ating lineup. Mas maganda naman kasi ang naging performance ni Junmar Fajardo at ni AJ Edu nung sila ang naglalaro ng depensa dito sa mga big men ng Dominican Republic. Na kay Kai Sotto na yan na pagandahin yung kanyang performance at bumawi dito sa laban natin sa Angola. 7-3 pa rin niya si Kai at syempre bibigyan niya ng playing time ni Coach Chot Reyes. Pero kinakailangan pagbutihin kaagad ni Kai, kumbaga umpisa pa lang ay ipakita na ni Kai yung kanyang kayang gawin. Dahil kapag hindi maganda performance, syempre ilalabas yan, ipapasok si Junmar. So sa ngayon, ang titignan dito hindi lang yung performance ni Kai para sa Gilas dahil posible yung future niya o yung pag-asa niya na makapaglaro sa NBA ay nakasalalay din dito. Kaya kinakailangan tignan natin talaga kung ano improvement ang ipapakita ni Kai Sotto. Kitang-kita dito sa mga litrato na pinost ng photographer ng Spin PH na sinikmuraan si Junmar Fajardo, nitong isang player nitong Dominican Republic. Hindi napansin ito doon sa game at actually hindi rin nakuna ng video kaya hindi na ipakita doon sa crowd. Lumabas lang ito dahil nakunan nga ng litrato at naging viral pati yung video na lumabas ngayon. Sinabi ni Junmar Fajardo na hindi nga niya malaman bakit siya tinira noong Dominican Republic player pero sa tingin nila mukhang nagkapisikalan daw at yan ang dahilan kung bakit siya sinikmuraan. Ganun pa man sinabi ni Fajardo na hindi pumasok sa isip niya na mag-retaliate pero tinuro niya doon sa referee kung ano yung nangyari. Pero dahil hindi ito nakuna ng video at walang tinawag na play yung referee, hindi ito pwedeng i-review. Ganun pa man sinabi ni Fajardo na nakafocus lang siya doon sa laro at hindi niya pinabayaan
na yun ay magpa-apekto sa kanya. Kahit na nga, of course, syempre, malaki naman to si Delgado, yung tumira dito kay Junmar. Pero ganun pa man, sinabi ni Fajardo na ang focus niya ay dun sa laro. At nakita ka naman natin kung gaano kaganda ang naging performance ni Junmar at hindi niya ito ininda. Ibig sabihin, kung ibang player yun siguro baka gumanti na, pero siya syempre alam niya na importante siya sa gilas at kinakailangan na yung attention niya ay wag mawalay doon. Kaya ayan ngayon ang nangyari at of course alam na natin na si Junmar ang naging top local scorer natin dito sa Gilas, Pilipinas. Siyempre ngayon ang focus naman nila ay nandito sa Angola at must win ito dahil kinakailangan siyempre na alam natin maganda ang performance ng Gilas dapat kung gusto nila na magkaroon ng tsansa na magkaroon ng berth dito sa Olympics. Kaya sa ngayon, sinabi ni Junmar Fajardo na yung nangyaring yon ay tapos na kumbaga. Kaya move on na siya dito sa susunod na laban ng Gilas, Pilipinas. At syempre mga fans ng San Miguel, alam naman talaga na sport niya si Junmar. Hindi na itago ni Jordan Clarkson yung pagkainis niya to sa pagkatalo natin dito sa Dominican Republic. Very frustrated siya, nakita naman natin yung reaction niya doon sa bench nung na-foul out. Pagkatapos ng laro, sinabi ni Clarkson na meron daw mga tawag na hindi pumabor dito sa Pilipinas. At marami nga nakapansin, hindi sa pagiging bias, kung titignan lang natin talaga, minsan yung mga tawag ay medyo manipis. Totoo, meron talaga mga offensive fouls talaga si Clarkson, nakikita natin yon. Pero yung ibang fouls na tinawag sa kanya ay medyo manipis. At yung mga atake naman nitong Dominican Republic sa basket, konting dikit lang ng mga players natin ay foul kagad. Napansin na yon kapag nire-review sa slow-mo. Sinabi ni Jordan Clarkson na nakaapekto talaga yung mga ibang tawag ng referee at maski na si Coach Chot Reyes yun din ang sinabi. Ganun pa man, sinabi ni Clarkson kahit na very frustrated siya, kailangan tanggapin natin na ganyan talaga minsan hindi papabor sa atin yung tawag ng mga referee. Ganun pa man, tama rin yung sinabi ni Clarkson na hindi natin dapat hayaan yung mga referee na magdikta ng laro. Kumbaga, kung huhusayan pa natin yung ating performance, particular na sa pagbawas ng turnovers, hindi na darating doon sa punto na yung mga tawag ng referee ay makakaapekto doon sa outcome ng laro. Ibig sabihin, kung naging maganda ang ball handling ng Gilas, nabawasan yung turnovers at mas maganda execution, kahit meron pa mga tawag na referee na hindi pumabor sa atin ay hindi makakaapekto at baka nanalo pa tayo. Kaya dito sa susunod na laban sa Angola, kinakailangan ay mag-focus tayo at sinabi mismo ni Clarkson, kinakailangan yung buong team, kabilang na siya, ay maging mas maganda ang performance at wag papaapekto sa tawag ng mga referee. Alam natin iba ang style ng pagtawag ng referee sa international kumpara dito sa professional league dahil sa PBA mas maraming contact ang allowed. So kinakailangan mag-adjust hindi lang yung mga players kundi pati yung mga nanonood. Shout out kay Angela Leda, Ereden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Toto Mamon, Rosemary Ginelo, Margo at Gabriel Ugteyang, Kagawad Katsakino Dukusin, Chokoy San Pedro, Andrew Anyosa, John Marcantos, Admond de Guzman, Donel Santiago, Joseph Pineda, Jason Mendoza, Kagawad Katsakino Dukusin, Dexter Domer, Rico Olarte, Enju, JJ Sibum, Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Jordan at John Ray Di Maranta at Sid Maria, Ireneo Salangsang Family, Brian Andres, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, RG Bueno at Dalina Family, Edwin Carmona Jr., OG Len Gio at Gia Santillana at Tagle Family, Anthony Alon, Junicio Mercado, Brian Andres, John Patrick Abrea, Carlito Bolima, at ang iba pa nating mga tagapakinig katulad ni Ronald Berbosidad at si JJ Sibum.